Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber. May nadagdag naman dalawa. My friend, Shervin Sapeda, happy birthday ulit. May you have many more birthdays to come. And God bless you always, my friend. Magbigay tayo ng payo sa kalagayan ni Digong, no? Ano to eh? 9 hours ago. Attorney Conti, duda sa pahayag ni Koopman hinggil sa tunay na kondisyon ni Digong. Ha? Pag ano natin to si Digong may ano pa to eh. May tutulak pa to eh. Can you tell us, ano ang opisyal na impormasyong nakarating sa inyo kaugnay sa tunay na kalagayan ni dating Pangulong Duterte? Ang impormasyon namin ay nagkaroon na ng pagtingin kay Duterte ang isang expert. At sa tingin namin ito ay psychologist or psychiatrist na tumingin sa kanyang mental. Tumingin na raw sa psychiatrist na kinuha. May tililing na, di ba? Pero nagdududa pa rin si Atty. Conti na baka nagbabaliw-baliwan lang, no? Tuloy. Health. Nagkaroon na din daw siya ng CT scan at saka MRI na nag-lead sa isang expert na sabihin unfit siya to stand trial. Kaya lang, ang ICC pre-trial chamber ay hindi pa kumbinsido at meron oposisyon ang prosecution. Pinagpaliban lang naman niya itong hearing para i-deter. Hindi pa kumbinsido, Digong, yung ICC na meron kasayad, no? Walang bakit. Matagal nila makumbinsi, no? Digong, tuloy. Kung totoo nga bang unfit for trial siya. Kaya sa ngayon... Diyan na lang tayo, mga pre. Digong, pinagdududahan pa rin ng may sayad ka. Matagal ka ng may sayad. Tuloy mo na yan. Ewan ko, no? Kung paano nga naboto eh. Sa totoo lang. Magmula umpisa pa lang, talagang meron ka ng topak. Ang takay mo, sabihin mo, mag-jet ski ka, pupunta kayo pala, di ka marunong mag-jet ski. Wala lang pinagdadaldal mo, pinaniwalaan ka ng Pilipino. Puta. No? Murahin mo yung Diyos. Stupid God. Anong klaseng Diyos ka? Bakit ka napako sa krus kung Diyos ka? Matalino ka, di ba? At gamitin mo yan. Wala ka ng, alam mo naman sa sarili mo, Digong, na wala ka ng lusot. Pati po, minumura mo. Inamin mo naman na lahat. Alam mo, wala kang panalo talagang yan. Nalalusot mo, Digong. Kulang lang sa yung ingredients yung palusot mo. Kailangan talagang, yung kapanipaniwalang, talagang baliw ka talaga. Na hindi ka fit for trial. Sa umaga, bigla kang magkakakanta ron. I have 2 eggs, the right and the left. Mga ganun. Tapos ganyan ka. Ganun. Di ka naman nakikita ng mga Pilipino eh. Kung paano ka nagbabaliw-baliwan doon sa loob ng dahig eh. Baka pag nakikita ka na ng mga talagang, tapos, sabi mo doon sa mga gwardiya doon sa dahig, stupid! Ganun. Kulang ka pa sa ingredients eh, sa pagiging baliw eh. Although ako, noon pa, alam ko na may tama ka sa utak. Taki mo yung Pope, minura mo, Pope ha? Gaano ka hayop, di ba? Tuloy mo na yan. Total, hindi lang naniniwala yung ICC na may tama ka dahil nga kulang ka pa sa galaw. Dapat kakakanta ka dyan, di ba? Ganon, galing mo rin lang umarte. Taki mo, napaniwala mo tao na talagang ikaw against drugs ka. Yung pala, yung mga nasa Davao empleyado ng munisipyo, 31 sa Davao, positive sa drug test. Diba? Ano ka, galit ka sa mga makakaliwa. Pero mga killer mo, mga kaliwa. Kasama nila Mutabato. Mga rebel returnees ang ginamit mo. Mga Davao Death Squad mo. Di ba? Alam mo rin naman sa sarili mo, walang panalo yung kaso mo. Dahil nga pati ICC, halos minumura mo. Di ba? Tsaka yun nga, sabi ng mga prosecutor,
Hindi sila naniniwala kasi nga yung mga anak mo, kada i-interviewin doon ng mga siraulo, na, kamusta si tatay din? Ay, okay siya. Masaya siya. Ganun. Payat lang siya. Di ba? Si Kitty Duterte, yung mga sinasabi. Si Sara Duterte, yung sinasabi. Oh. Pero kung talagang gagalingan mo arte, na talagang yun nga, ataka ng I have two eggs, the right and the left. Mas gaganon ka, ganun ka, oh. Pa! Yung mga gwardiya to sa ano, di ba? Ganun. Ay, nako, digong. Diyos ko. Pag yun ang ginawa mo, malamang kung ganyan ka lang, ano kayo pa, nawawala ka sa, para yung sakit na matatanda na, nagiging parang may amnesia ka na ganun. Wala, pagagamot ka ng ICC dyan, di ka palalayain, pero magsisigaw ka na magsisigaw dyan. Baka paniwala mo ni ICC na talagang ikaw, sira ulo, na matagal ka naman ng naisayad. Di ba? Yun. Sa tagal na talaga may sayad yan, mga pre. Kaya hindi ko pakita ko pa lang yan, nung unang nagdadadaldal sa ano yan, nakampanya na, ako sira ulo to. Binoto. Yun. Leche-leche, nabaunan todo yung Pilipinas sa utang sa bubok na yan. Diba? Ito pa isang siraulo na kampo ni Digong. Si Eric Celis. Kala ko ba itong Eric Celis na ito nagtatago? Ngayon, ito na naman na mag-withdraw na kayo ng ano sa mga armed forces, mag-withdraw na kayo ng ano sa ng loyalty nyo sa kay Marcos, kung ano pigdadadaldal nito. Ba't wala kayong magawa rito, His Excellency, sa tao na to? Dati nagtatago, eto na ngayon, lumabas na yung gago. Pakinggan mo, kung yung sasabi. Na line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government right now. Si VP Sara po ba nilulook forward nyo na pumalit sa kanya sa pwesto? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng RevGov. The RevGov can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos and Romualdez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. Takin mo yun, ayun yung gago. His Excellency, wala ka ba magawa dito? Hindi ba pwede ipadampot tong gagong to? Di ba? Anong klaseng, wala. Nagyayaya na to ng people power na ito na para umalis ka na sa pwesto mo. Parang kumbaga rebellion na ito eh. Itong mas na to. Si Sara Duterte, gusto niyang maupo, gaano katibay. Pero alam mo mga friend, kung hindi lang si Sara Duterte ang papalit, kung sakasakaling mapapaano si PBBM, malamang gumalaw na ang tao talaga ng todong galaw. No? Pero para silang para bang yun nga, kasamaan kontra kadiliman di ba? Mga ganun Para silang kumuha ng hindi martilyo, maso na hinampas nila yung ulo nila, di ba? Pero kung matino lang yung ito ipapalit kay PBBM, malamang gumalaw na dahil sa sobrang korupsyon. Papalit mo mas korap. Di ba? Tsaka yung mga boss. Ito na naman itong mga kampo ni Digong. Vlog ni Atty. Enzo to mga pre. Pinagpaplanuhan na nga. Pinagpaplanuhan na nga ba ng grupo ni Cheese at mga senador na DDS na patalsikin si Tito Soto bilang Senate President. At ang gusto nilang iupo si Cayetano. Yan. Mga friend. Pwede mangyari yan. Bakit? May number nga sila di ba? Kaya nga nagtataka ako bakit hindi pa na walang lumaban kay kay Tito Soto nung
inano siya ni itong si Villanueva na maging Senate President. Walang lumaban, kaya siya naging Senate President. Ngayon, iba na ang takbo na naman itong mga baliw na to. Ngayon nga, gusto na naman nilang magkaroon ng na patalsikin si Tito Soto. Gawin nyo! Hindi puro salita, di ba? Gawin mo. Para malaman na paano gagawin ng taong bayan kung iuupo nyo bilang Senate. Tsaka yung mga ganyan mga friend, mga puta. Mga numbers game sa Senado. Ito malaking kabaliwan talaga yan. Dapat palitan yan eh. O dapat na nagdi-decide kung sino magiging Senate President. Hindi yan 24 na gago. Nagago na mga senador. Dapat butuhan na yan eh. Taong bayan na mamimili kung sino gusto nilang maging Senate President. Ganon din yan sa Speaker of the House. Hindi yung sila magbobotohan. Lagayan na nga, o di kapangan na yan, o di ba? Laki pala ng power ng mga ganyan, Senate President, saka Speaker of the House. Wala eh. Kaya nga nasabi ko mga friend, magaling yung Marcos Sr. Kasi alam ni Marcos Sr., ayoko ng maraming matalino, puta. Ganun ang nangyari nun. Kung hindi nyo iiwan sa akin itong bansa, Pilipinas, ano na sila eh, pwede naman kayong umalis eh. Pero kung matigas kayo, doon kayo sa krami. O kaya, sa kayo, ikukulong kayo. Kaya gaya na nangyari kila Ninoy Aquino, nila Lopez, mga kaya, diba? Ganun siya eh. Nung panahon naman ni Marcos, hindi kinaan si Marcos, pati. Wala mga ganyan mga puta ng baha-baha na grabing mga ganyan na nakawa sa anak. Tapos ngayon meron yung ICI na sinasabi, imbis kung talagang mga friend, kung talagang seryoso itong gobyerno nato ni PBBM. Alam na naman nila kung sino yung mga magnanakaw eh. Dampot na lahat yan. Kasi biglang tatakas yan eh. Yung saldi ko, babalik pa ba yun? Di na. Buti kung mapabalik pa nila yun. Ano yung ulul? Ito, yung mga niniwala kay Duterte, mulat nyo kasi mata nyo. Ito, naawa ba kayo kay Duterte? Nilubog niya sa kahirapan ng bansa. Kayo kay Duterte, pakinggan niyo muna to. Inulugmok niya sa utang ang ating bayan mula 6.09 trillion pesos, lumobo sa 13.42 trillion pesos ang utang natin. Mahigit pa sa doble yan. Kinurapot niya ang pondo na para sa pandemic response. Yan ang 41.4 billion pharmacy scandal. Habang namamatay sa pandemic ang ating mga kababayan, sila nagpakasasa. Inataas niya ang presyo ng gasolina dahil sa train law. Dahil dito, tumas din ang presyo ng bilihin at ang pinaka-apektado ay ang pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Pinabayaan niya ang soberanya ng ating bansa, naging sunod-sunugan sa China at hinayaang sakupin ng West Philippine Sea. Pumasok rin sa predatory loan traps ng China ang administrasyon ni Duterte. Ang pinakamabigat, siya ang utak sa maduming drug war na pumatay ng halos 30,000 Pilipino. Karamihan sa kanila ay pawang galing sa orphanpo. Yan, alam niyo na, naaawa pa ba kayo kay Tito? Naawa ba kayo kay Duterte? Takin niya mga friend, Magdudugtong ako ngayon mga friend. Oo. May napindot ako kanina eh. Oo. Pero mag-collab na tayo. Anyway, tapos naman na yun. Oo. Hintayin ko lang si Nilo dumating. Magkukulab naman na tayo sana doon eh. Naputol. Oo. Eto, mga boss Sabi. Ay, kulab na nga pala tayo. Hindi kasi ako marunong masyado nito talaga. Ramon Valencia, shout out. Happy birthday, Tia Deli. All the best, sabi niya. Miguel Edwin, Mike, shout out my friend, sabi niya. Magalong is the present mayor of city where I grew up. I love his anti-corruption advocacy. Pero puro padaplis lang. Mahirap bilhin. Sorry po. Yun. Ako din eh. Wala akong bilib eh. Puro padaplis. Si Michelle din. Happy birthday, Tia Deli. You're the best. You always make my day with your comments. You're one of a hell of a warrior. God bless and happy birthday again. God bless po. No. Yung comments ni Tia Deli.
Sir Rox, bago po ako pumanat ng aking malupit na banat, pasalamat po ako muna sa ating sa ating Panginoon sa patuloy pong mapagpalang buhay at kalakasan na ipinagkaloob niya po sa akin sa araw-araw at sa buong pamilya po. Thank you Lord, thank you po Lord sa pagsapit po ng aking centennial birthday. At tunay ka pong dakila. Special mention po sa iyo. Special mention po sa inyo pong pagbati sa akin mga ka-warriors. Kapatid na Kalatni, Kalatnibaya, salamat sa iyo. At sa pagbati mo sa bagong miyembro na certified at legit na Karayuma na followers ni Yolo. Thank you Sir Rox. Dahil sa vlog mo, marami tayong naging extended family all over the world. Yun nga, nagpapasalamat ako dito kay Grace Ching sa ito eh. Maraming thanks you po sa mga ka-warriors sa pagbati at pagmamahal sa sobrang makulit at pasaway ninyo pong Tia Deli. Shout out! Shout out po, peace and God bless po. Mabuhay po tayong lahat mga ka-warriors. Friend Shervin ulit to. Sir Rox, dahil birthday po ng lola ninyo, pass muna po tayo sa nakakaumay na sobrang habang talata na nakakaumay po araw-araw. Medyo pasayahin naman po natin ang ating mga ka-warriors. Wala muna pong malupit na babala at paghambalo sa mga buhayang hagum, Damonium Impactum Satanasium. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang inyong lola, Tia Deli. Shout out Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out Oy, may nag-reply Si Librado Ludovico, shout out Happy birthday, ka-warriors. Many more birthdays to come and God bless. Kalatnibaya, shout out Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jab Alvaro, shout out. What? Magalong? He is a DDS. Yun nga. Kalat niyo. Happy birthday, Miss Sapeda. May you have a good one. A blessed one. Regards. Cut 5254, shout out. Tyrox, kahit sino pa man ang ilagay nila dyan sa independent commission na yan, ang importante po, magtrabaho sila ng tapat sa bayan at huwag lang protektahan ang ilan. Paniguro, gagastos na naman ang bilyon ang gobyerno para pondohan ang sweldo at opisina ng mga uupo dyan. Huwag naman sana mapunta sa wala na naman ang lahat. Panagutin nila lahat ang sangkot sa mga anomalya. Sana nga pero daw. Kasi sasabit check dyan si Romualdez. Tsaka yun nga yung saldi ko. Hindi ako naniwalang babalik pa yung Ed Torres. Puro absent na nga Puro absent na sa kongreso ang dami na. Halos di na nga pumapasok. Mula nung nabulabog dito sa ginawa ni PBBM. Ed Torres, shout out. Gandang gabi, Karox. Dapat Kim Hinares, Cielo Magno at Vico Soto. Dapat. Bong Tupa, shout out. Naku. Baka selective investigation yan. Magalong does not say anything about the Duterte. Tahimik pagdating sa mga issue ng Duterte. Yun na nga Nakuha dito kay His Excellency. Jokeano ulit Karox, di ako believe kay Magalong. Parehas tayo. Kala mo, ikaw lang. Jokeano ulit. Sabi pa ni BBM, walang politiko kahit ano pa pwesto niya. Diba? Ewan ko kay BBM na ito. Dahil makukunin si Magalong. Para purihin mo si Digong. Hindi ako nanunormalan sa pag-iisip mo. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Wala naman tayong magagawa kung yan ang pinapili ni BBM dyan sa gagawing investigasyon sa mga korap dyan sa flood control. At iba pang infrastructure sa ating bansa sa loob ng 10 taon. Okay naman siguro yung napili niya. Kaya lang, itong si Magalong lang, ang medyo di ko gusto dyan. Pare-pares maraming hindi. Kasi nga, dati siyang Maka Duterte, sana naman ipakita niya sa atin ang totoo yung gagawin niya at maging tapat siya sa iniata sa kanya. Sana nga, kung ako tatanungin mo, suntok sa buwan niya.
Elizabeth Iscaro ulit. Sir Rox, ang dami nang umaalsa at galit ang taong bayan dyan sa mga kurap na opisyal ng mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. At normal lang na magalit tayo, Sir Rox, kasi ang isang ordinaryong Pinoy, dugot pawis, makabili lang ng isang sasakyan, samantalang ang Diskaya na yan, para lang bumibili sa isang public market, ay lifestyle nila. Sobrang layo sa isang ordinaryong mamayan. Langit at lupa ang agwat nito. Kaya napakaswerte ng mga politiko na to at yung mga nasa gobyerno na para lang isilid sa bulsa nila ang kaban ng bayan. Totoo yan. Joke yan ulit to. Dapat pala, hayaan na lang, matigok yan. Yun nga. Elizabeth Iscari ulit to. Dagdag comment ko pa po dito sa mga investigasyon na to. Bakit di nila imbestigahan ng Davao na kumubra ng 51 billion yung pamilyang Duterte? Di ba dapat din nilang alamin kung nasaan ang proyektong ito? Bakit? Yun nga eh. Si Magalong, baka kaya mo, Magalong. Yung kaya ano nito. Kakahiya naman sa ICC, gagastosan ba siya? Di cremate na lang si Digong. Yun nga eh. Labo yan. Elizabeth Iscari ulit. Naku, Sir Rox, nagdadrama lang yan si Digong para lang makalusot siya sa krimeng ginawa niya. Kasi nga, alam naman ng abogado ni Digong na ito lang ang magiging palusot. Yun nga, kaya nga lang Elizabeth, nagdududa pa yung ICC. Pero kung magkakanta siya sa umaga ng I have two eggs, the right and the left. O tapos, di ba? Tapos, gaganunin niya yung mga bantay doon sa ICC. O, di ba? Tuloy natin kay Elizabeth. Kasi nga, sa dami ng ebidensya sa kaso nito, kaya nga alam ni Koopman na wala silang laban sa kaso. Alam nila yan, kaya pagkabaliw lang ni Digong ang magandang palusot nila. Sige na, Digong. Kumanta ka na lang ng kumanta at tumawa ng tumawa. Ayun diba? Yun ang kulang na ingredients sa kanamo, Digong. Chupisa Bunao. Nagulat ako, muntik na akong mahulog sa kinuupuan ko. Ano po ba yan? Di ka na natuto para lang yung isang politiko sana, di ka nagkamali sa pili mo po. Talaga lang, attorney. Walang sasantuhin, Isang nakakakimbal na gabi, kuya, sa mga kawaryos. Chupisa ulit. Ano ba yan? Ang dami-dami naman dyan. Bakit si Magulang pa? Magalong. Leo Preno Lanesa, shout out. Mag-advise paano magluto ng pinikpikan. Ay, nako. Leo Preno, pinatawa mo ako Chupista ulit Ang tagal niyong pinagplanuhan, si Magalong lang pala. Attorney Claire, ano naman ang advice ni Magalong? Huwag niyo nang imbestigan ang mga poon ko. Paktay talo na naman si Juan de la Cruz. Magalong, sana wala kang kinikilingan. Sibleo. Chupista ulit Huwag nang ituloy ang kaso. Di sa mental na lang dalhin, pero mental na lang dyan sa gitna ng dagat para di na makawala. Nang uuto lang yan si Tanda. Paniwala naman kayo. Hall of Fame actor yan. Yun nga, di ba? Chupista ulit Tia Deli, happy birthday. I have more birthdays and may you have more birthdays to come. September ka din. Wala ako, kuya, next Saturday. Ako naman po. Okay. Happy birthday. Advance. Tiopista. Chupista ulit Talagang nasa huli ang pagsisisi Kasi, isa po sa bumotos kay Tanda, kung mababalik, isa ka sa bumoto kay Tanda, mababalik lang ang 2016, di siya ang binoto ko. Sorry kuya, isa ako sa nangyayari sa bansa natin. Chupista ulit. Ang galing mo, Romeo. Isang tambak na ang comment ko. Kaya lang, natawa ako sa kasman mo. si Kupal man ba? Kasman, Buta. Virginia Chongko, shout out. Good evening po. Watching from Santa Rosa, Laguna.
Ted, shout out Ted Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. BBM, hindi mo talaga maalis sa buhay mo ang DDS. Sigurado ka bang walang bahid flood control scam si Magalong? Sana wala. Dahil kung meron, bugbog sarado ka kay Juan. Nga, ewan ba dito? Joe Films, oh. Lumabas ang kademonyohan ni Magalong. Nakinabang yan nung panahon ni Duterte, kaya may utang na loob rin yan. Kaya todo puri yan sa mga demonyo. Sana ay mali ako at ginagawa lang niya yan para ipain sa bitag ang lahat ng mga Duterte. Sana, Joe Films. Diba? Sana. Joe Films ulit, oh. Isa pa siguro na dapat nilang kuhaning advisor ay si Atty. Locke Espiritu. Yun! Kailangan nilang isang taong kakampi ng pangkaraniwang Pilipino at sanay makipagbardagulan sa mga korap na politiko at nga negosyante na walang duda ay si Atty. Locke Espiritu. Yun sana, His Excellency. Pero meron pa raw isa, malay mo, si Locke Espiritu na. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, Adoracion Di Maranan, shout out. Ted Olito, special advisor, pwede rin kaya niyang ibahin kung ano ang minabuti ng kanyang pinapayuhan. Baka naman hindi advisor si Magalong, kundi special brainwasher. Magaling niya, di ba? Muntik nga ako nadali niyan, eh. Biglang pinagpupuri si Digong, ay puta ka ako la. Ted Olito, kung ako kay Yusek Claire Castro, magre-resign na ako sa kakatanggol kay BBM. Baka pati siya, ma-brainwash na. May vlog nga si Libagan, kay Atty. Claire, parang ano pa, para bang ibig sabihin ni Libayan, parang hindi raw matanggap ni Claire Castro, si Magalong ang napi, mga ganun. Vlog ko nga bukas siya si Libagan, no? Wala nang gulo-gulo ng buhok, parang na rin, may something na rin siya. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sa dami ng sangkot dyan, sana wag abutin ng siyam-siyam, si Magalong, di-shit din yan. Ewan, special advisor. Para ding palakang kokak ang bibig niyan. Hindi ako kasang-ayon dyan sa pagkakapili kay Magalong Magatong. Ang daming ayaw, Ted ulit, bugok na kopman ito. Di ba niya alam na natural na sa tumatandang tao ang nagiging makalilimutin? Yun nga, nag-iiba ang katawan. Nakausap mo lang si Digong na brainwash ka na tanga. Wala naman siya magagawa, Ted. By hook or by crook, pagtatanggol niya sa laki ng bayad niya, di ba? Federico Mandak, shout out. Sablay na naman si BBM, okay na yung dalawa, pero si Magalong, galit si Federico Mandak. DDS yan. Sinabi niya, walang politiko, tuwang-tuwa ang mga DDS. Si Magalong ang panabla. Totoo, yan baka mangyari dyan, Tonic, shout out, Karox. Bakit si Magalong pa? Malabo yan. Wala rin mangyayari dyan. Yun, Shirley J. Sir, shout out. Hello po from BC. It's gonna be bloody. Sabi ni Digonggong, I want bloodbath. Sabi naman ni Shimenet, itok-itok yun. Lorante Diraya, shout out. Dapat mamatay na. Dapat mamatay ng lahat ang mga magnanakaw para matapos ng lahat ang hirap ng taong bayan. Sana. Shirley J. Sir ulit, Ako rin nabudol ni Magalong, Karox. Ang daming korupsyon sa pamumuno ni Duterte pero wala. Ni hindi man lang nabanggit ang Duterte kaya wala akong tiwala, pero sige lang. Malay natin baka kaya nga niyang ipakulong ang mga magnanakaw. Florante Diraya ulit,
Naaarte lang yan para makalaya. Totoo. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads. Reynaldo Gonzalez. Oh. Hayaan muna, Sir Rox. Kasama si Magalong. Makasama mag-imbestiga. Wag ka nang kumontra. Tenga lang naman ata ni Magalong ang aapir. Mary Lebron ulit, oh. Ang ICC hindi pwedeng nagpapaloko. Pilipino lang ang naghahanap ng palusot. Sana nga. Kaya nga kulang ka ako sa ingredients, Digong. Dapat kanta-kanta ka dyan. Rogelio Asuncion, shout out. Adisin si Magalong, gunggong. Alberto Olaer, shout out. Haroke, baka ang advice ni Benji Magalong, Sara Duterte, magnakaw ka na lang na magnakaw. Exempted ka. Exempted ka yata. Sara Karoke. 3JC Hope, shout out. Xerox, yung katwiran ni Koopman about mental health ni Gongs D, panis na yan. Imbis, ilang beses na yan ginamit sa korte para makatakas sa kulungan. Kinausap na niya ni Koopman si Gong D para kunwari baliw para di matuloy ang kaso. Ox lang yan. Pag pinandigan nila yan, matatanim sa utak ng mga tao na may lahing baliw ang mga Duterte. Na baliw sa dami ng nakulimbat sa taong bayan. Saka Xerox, hanggat nakakulong si Gong D sa ICC, ox lang yan. Kailangan panindigan ni Gong D na baliw nga siya. Yun nga, talagang paninindigan na niya yan. Tsaka, wala pa rin yung warrant of arrest nito si Bato. PJC ulit ito. Iniisip ko rin si Rox na isang move ito ni Koopman para hilingin na yung bail ni Gong D para maipagamot sa ibang bansa. Well, I believe na kahit matalino si Koopman, matalino rin naman ang ICC. Alam nila yung ganyang galawan. Sila pa, yun nga. Pero pag nakalusot si Gongs D dyan, umandar ang pera. Yun lang yun. Ganun kasimple. Alam nila ang scheme yan. Pero sige lang, di naman makakaalis sa kulungan si Gong D. Sana nga. Alberto Olaer ulit, oh. Karoke, ang dila mo yata may formang Karoke, ang dila mo yata may formang ahas. Natupad na sinabi mo kay Gong Duterte sa ICC. Netherlands, Karoke. Di ba yung sinasabi ko nung friend? Yun lang ang lusot niya, magbaliw-baliwa siya. Total, baliw din lang eh. Saka pa, kibulog. Tuloy mo na yung pagiging baliw mo, tanga. Baka sa mental ka malipat kaysa nandiyan ka, di ba? Saka ba nakakulong na kulungan, ha? Romeo Calusa, shoutout. Gandang gabi, Karox. At sa mga ka-warriors natin dito. Ang comments ko dito sa independent body ni PBBM, hope, sure lang na walang century case. Dapat 1 week lang may result na agad. At kay Magalong naman, kung may alam ka sa politiko na sangkot, expose mo agad, hindi yung padaplis. Yun nga puro padaplis to si Magalong eh. Romeo Calusa ulit, oh. At kay Digong naman, kung gusto nilang makauwi agad si Digong, ito ang confidential tip. Confidential tip ko sa mga Duterte. Pasintabi sa mga kumakain, ha? Pag humarap ka sa mga ICC, maghubad ka. Yun ang dapat, ha? Galing talaga to si Romeo. Lahat ng suot mo, tanggalin mo para ma-justify nila na wala ka na talaga sa katinuan pag-iisip. Pag walang effect, tip 2. Tip 2 pa. Sa kulungan mo, bawat etat mo, ipunas mo sa dingding. Sure ball yan, ha? Romeo, talaga galing ka. Digong! Isama mo ang rehas mo, pati pintuan, kama, lahat na etc. Ewan ko lang kung di marindi ang ICC sa kakalinis na selda mo. 100% deport ka agad. Very confidential tip yan. Total, wala ka naman sa katinuan. O, diba? Galing talaga tong Romeo na to eh. Visit. Noel Tenko, shout out, ha.
Karoke, parang narinig kayo ng kampo ni Digong at ginamit ang sinabi ninyo na magsira-siraan ng ulo para hindi matuloy ang kaso. Wala naman akong ano eh. Wala naman siyang ibang depensa kundi talagang pangatawanan niya na pagiging baliw. Ganon din ito si Kibaliw. Oo, yun lang yun. Siguradong shoot sa banga eh. Di ba? Marilu Pabianak, shout out. Dahil Sunday po tayo sa mga Warriors kapag may napapatunayan na ang investigasyon ng ICI at may magandang resulta na sila para mapanagot ang mga salarin at magnanakaw sa kaban ng bayan, meron pa po i-announce ang presidente sa bubuo ng team good luck at sa ating bayan. Makamit nawa natin ang hustisya. Happy birthday, Tia Deli, ng mga ka-Warriors. Good night. Good health to you always. God bless you. Ramon Valencia, ha? Bossing, sana kinuha ni Atty. Libayan. Bossing, sana kinuha na rin si Atty. Libayan para kumpleto Ricardo. Akala ko walang politiko na kukunin si PBBM. Ayaw ko ba dyan? Excellency pa naman tawag ko. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, parang naramdaman din ng mga kalugar ko na matamlay ang reporter sa pagkanta sana. Di ba? Pinakain muna ng cake at ice cream. Baka sakaling magising at bigyan ng red envelope. Naman, Ramon. Ano yan? Mission accomplished, mga boss. God bless. Good night. Happy birthday ulit, Tia Deli. My friend, Shelby Cepeda. Nako. Hanggang bukas po muli. God bless. Dasal.